May paglilinaw si Assistant to Counsel at the International Criminal Court Attorney Cristina Conti kaugnay sa mga usapin ng investigasyon ng ICC. Yan ang ulat ni Floyd Brands. Nilinaw ng Korte Suprema na wala pa itong inilabas na pinal na desisyon kaugnay ng petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC. Ipinaalala ng Korte Suprema na ang naresolba pa lamang ay ang hiling para sa Temporary Restraining Order o TRO para pigilan ang posibleng pag-aresto at pagsuko sa ICC, pero ibinasura ng mataas na hukuman ang naturang TRO request ng senador. Inaasahang magiging mahalaga ang pinal na desisyon ng Korte Suprema sa usapin ng international accountability at local jurisdiction. Samantala, nilinaw naman ni Attorney Cristina Conti, Assistant to the Counsel at the International Criminal Court, kung may kinalaman ang pagtakas ni Bato sa naging desisyon ng ICC sa continued detention ni dating Pangulong Duterte. Well, legally, the case of Bato can proceed independent of the case of Duterte. So right now, we're at the stage of trial for Duterte's case. For Batos, it could open to pre-trial. Sa usapin naman sa umano'y pagtakas ni Senator Robin Padilla kay Senator Bato, kung umabot na rin ba ito sa ICC? The knowledge of the ICC as to his role could just be one, taken note of, so parang noted, o kaya two, it could be taken with serious consideration because in case he knows where Senator Bato de la Rosa is. Hinggil naman sa usapin kaugnay sa mga naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa proseso ng International Criminal Court. Marami pong mali akong napansin sa mga sinasabi ng Senate President nitong mga nakaraang linggo. Isa na doon ay ang ICC pwedeng pumunta sa Pilipinas at manghuli na lang ng kung sino-sino. Maski daw yung mga dawit sa korupsyon, dawit sa ibang kaso. Mali po yun. Limitado lamang ang pwedeng galawan na substance ng ICC. Samantala, ayon naman sa NBI, posibleng madagdagan pa ang mga personalidad na mabibigyan ng arrest warrant kaugnay pa rin ng investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.